Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang tungkol sa anomalya sa flood control project. Ang sabi po ng mga dilawan o pinklawan at syempre ng ilan sa mga loyalista, kung hindi po dahil kay Pangulong Marcos Jr. ay hindi raw mabubulgar at hindi magiging maingay ang anomalya sa DPWH. Alright, so napakahalaga po yan na malaman natin. Pero ito po ang isa sa mga bagay na dapat natin pag-isipan. Hindi po talaga malulutas ang isang problema kung hindi po ito ang goal o direksyon ng investigasyon. Sapagkat nakikita natin mga kaibigan na ang direksyon po na ginagawa ng Kongreso, ng Senado, at ngayon po ay Independent Commission for Infrastructure ay ikonekta ang mga problemang ito sa nakaraang administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang ibig kong sabihin? Kung ang layunin po talaga ng administrasyong ito sa pamamagitan ng Independent Commission for Infrastructure ay madali naman pong malalaman at matutuklasan kung sino talaga ang nasa likod ng anomalya sa mga flood control projects na ito. Unang-una, mayroon pong sapat na pondo ang Office of the President. Maaari niyang gamitin ang kanyang Confidential and Intelligence Fund upang paganahin ang isang malalim na investigasyon o kaya ay surveillance. Nandyan din po ang malaking pondo ng Confidential and Intelligence Fund ng NBI, ng Department of Justice, ng DILG, ng Ombudsman, at iba pang ahensya ng pamahalaan na kung saan ay mayroong kanya-kanya pong budget na nakalaan para sa kani-kanilang mga Confidential and Intelligence Fund. Napakadali, di ba, kung tutuusin kung kaya nila at kung balak talaga nilang masolusyonan ang problemang ito. Pero sa nakikita ko, sila po ay humahanap ng mga link upang maibintang ang anomalyang ito sa nakaraang administrasyon. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Isa sa mga miyembro po ng Independent Commission for Infrastructure ay isang managing partner ng SGV and Company, si Madam Rosana Fajardo. Siya po ay isa sa mga managing partner po ng SGV and Company, isa sa pinakamalaking kumpanya, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang lugar o bansa. Ang SGV and Company ay partner company po, affiliated company po ng Ernst and Young. So, napakataas po ng katungkulan ni Ma'am Rosana Fajardo sa SGV. Ibig sabihin, marami na po siyang pinagdaanan pagdating sa pag-audit. Gaya nga po ng kanyang posisyon sa ICI. Bakit ko po kilala si Ms. Rosana Fajardo? Ako po ay nagtrabaho sa SGV and Company bilang Director 2 for Data Science and Analytics. And nakita ko na po siya kung gaano siya kahusay. Okay? So, hindi po yun ang nais kong i-highlight dito. Ako po bilang isang data analyst, bilang isang statistician, I always relay or, base my analysis and observation on data. Napanood ko ang ilan sa mga hearing, sa Congress at sa Senate. Napanood natin yan. Meron silang ipinakitang figure ng mga project ng mga diskaya sa gobyerno. From the time ni Pangulong Duterte hanggang
sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Kataka-taka, mga kaibigan, na yung trend ng mga proyekto noong panahon po ni Duterte hanggang kay BBM ay parang straight line lamang. Kaya yun po yung kino-question nila. No, yun po yung tinatanong ng mga senador. Sabi nila, kung sa panahon ni BBM nag-umpisa ang anomalya sa flood control sa DPWH, bakit yung figure noong panahon ni Duterte ay parang wala namang pinagbago? 'Di ba? Para namang walang pinagbago. So gusto nila pong i-highlight na huwag kang sinungaling, Diskaya. Pareho lamang yung figure during the time of the former President Duterte at nitong kasalukuyan. So nag-umpisa kang makakulimbat ng pera ng bayan noong panahon ni Duterte. Bakit pareho lamang yung linya ng projects noon at ngayon? Ano po ang sagot ni Mr. Diskaya, ni Curly Diskaya? Sabi po nila, wala po kasing korupsyon noon. Wala pong nanghihingi. Wala pong mga porsyento ang mga congressmen, ang mga miyembro po o opisyal ng DPWH. Yan po yung nais po niyang i-highlights doon sa kanyang sagot. Wala pong nanghihingi ng porsyento. Okay? Bigyan ko kayo ng dalawang halimbawa. Noong panahon ni Duterte, ang pondo para sa isang flood control project ay 500 million. At nitong panahon po ni BBM, another 500 million pesos. So pareho po silang 500 million pesos. If I were Rosana Fajardo, kung ako po si Madam Rosana Fajardo at miyembro ako ng ICI, ano po yung aking hihilingin na data? Kukuhanin ko po yung pondo na ibinigay, eksaktong pondo na nakuha ng mga Diskaya. After that, tatanungin ko, of the 500 million pesos, lahat ba ito nakuha ninyo? Meron bang porsyento yung mga DPWH officials? At kung meron, ilang porsyento yung para sa kanila? And then, kapag ibinigay mo, kapag binawas mo yung porsyento nila, magkano na lamang yung matitira sa inyo? Magkano na lamang yung magagamit ninyo para ipatayo yung flood control project? Magkano yung kita na ninyo? The same information ang kukunin ko nitong panahon po ni BBM. Yung 500 million pesos, magkano yung porsyento ng mga taga-DPWH? Magkano yung porsyento ng mga kongresista? And from that amount, magkano na lamang yun natitira? So, hindi po natin pwedeng ibase yung data natin, hindi natin pwedeng silipin yung pondo for that particular project. Kasi pare-pareho lamang yan yung pondo na yan. 1 million, 2 million, 3 million. Kahit anong panahon pa po yan, kahit nakaraang administrasyon. Pare-pareho lamang po yan. Hindi po yan nagkakalayo-layo. Diba? So ano po yung titignan natin dito? Yung porsyento na napupunta sa mga kawani ng DPWH at sa mga opisyal ng pamahalaan. And ilan po yung natitira. So let's say sa 500 million, ang napupunta na lamang sa mga Diskaya na kanilang napapaikot para mapagawa o matapos yung proyekto, let's say 400 million. Okay? 400 million. Whereas, ditong panahon po ni BBM, from 500 million, nabawasan. Ang natira na lamang ay 200 million. So,
200 million na lamang yung natitira dito po sa panahon po ni BBM. Okay? So kung ating titignang mabuti, mga kaibigan, noong panahon po ni Pangulong Duterte, sabi nga po ni Curly Discaya, kaya po malaki po yung nakukuha nila dahil wala naman pong nanghihingi ng porsyento. So ibig sabihin, kung magkano po yung halaga ng proyekto, ay buo pong nakukuha ng mga Diskaya. Or malaki pa rin po yung nakukuha ng mga Diskaya. Hindi man po perpekto, hindi naman po 100%, kundi malaki pa rin yung kanilang take out. And therefore, dahil malaki pa rin po yung kanilang take out, na isa sa katuparan nila yung mga proyekto na kung saan ay hindi nila kailangang gumamit ng mga substandard na mga materyales. Kinakailangan nila kasing itayo yung building, yung flood control projects, kung ano po yung nasa design, kung ano po yung nasa kontrata, at kung anong materyales ang mga dapat gamitin. Kaya, quality yung mga nagagawa. Whereas, ito pong panahon ni BBM ay hindi na po quality. Substandard ang ginamit ng mga materyales. So therefore, magko-collapse. Diba? Therefore, magko-collapse. Okay. So ganito naman. Pagdating naman sa pamumuno, okay? May bearing po kasi ang pamumuno, no, ang leadership na tinatawag. Yes, palamura ang Pangulo. Palamura ang Pangulo. Ipasok po natin ang buhay ng isang ordinaryong pamilya. Dalawang halimbawa ng haligi ng tahanan. May isang tatay na para maging masunurin, para sumunod ang kanyang mga anak, kinakailangan niyang gumamit ng kamay na bakal. Pamamalo o kung anumang pagmamalupit yung kanyang ginagawa sa kanyang mga anak, upang siya ay sundin at katakutan nito. Nakakapag-create ito ng takot sa mga anak niya. And then meron isang ama na never gumamit ng dahas. Never pong ginamit ang kamay na bakal. It was just a strong word na kapag sinabi nito, agad-agad siya ay pinakikinggan at nirerespeto. Kami po, hindi na po ako lalayo, na yung pamilya na po namin, gamitin ko na. Yung tatay ko po, hindi po marunong mamalo. Kahit na yata sukdulan na yung kakulitan namin at yung kalukuhan naming magkakapatid, never po kaming nakatanggap ng anumang uri ng punishment or pamamalo. Never. Pero kapag siya ay nagsalita, talaga namang tiklop kaming lahat at talagang sinusunod namin siya. Diba? So, sa simpleng sa simpleng pangangaral lamang, halimbawa oras ng kainan, 6 o'clock ng gabi. Kapag hindi pa kami sumabay ng 6 o'clock at wala kaming nadatnan na pagkain o ulam na doon, wala kaming karapatan na magreklamo. That is because yun yung utos niya eh. Tinawag niya kami, hindi kami dumulog, wala kaming magagawa. Yan po yung uri ng pamumuno na nakita ko kay dating Pangulong Duterte. He doesn't need to use his hand and yung kanyang kapangyarihan para magparusa, para lamang siya ay sundin. By just using his word, yung kanyang salita ay talaga namang kinatatakutan na. For example,
isa sa mga problema po na kinaharap noong previous administration, no? Bago po si Duterte, ay yung laglag bala o tanim bala. Sinikap po ni dating Pangulong Benigno Simeon Pinoy Aquino na lutasin yung problema sa laglag bala. Pero hindi na po ito kinaya ng kanyang panahon ng panunungkulan. At siya nga po ay natapos na, no? Nang manalo po si Duterte bilang Pangulo, sabi niya, lutasin niyo yan. Hanapan ninyo ng solusyon. Hanapan ninyo kung ano ang dahilan. Bakit merong ganyang problema sa NAIA. Hindi pa po siya nakakaupo nun. Boses pa lamang po niya ang narinig. In just 2 weeks, na-resolve ang tanim o laglag bala. So, yung ibinabato po kay Duterte na mga namatay na 30,000 for extrajudicial killing, mahihirapan talagang magawan ng paraan at makahanap ng testigo dahil he doesn't need to do that. No, hindi po niya kinakailangang pumatay ng tao para siya ay paniwalaan, para siya ay sundin ng mga ito. Kaya nga sa kanyang mga salita, ano po yung mga nilabanan ni dating Pangulong Duterte? Kriminalidad o terorismo. Kriminalidad o terorismo, nilabanan po niya yan. Kaya nga nakakauwi tayo ng gabi. Bata, matanda, babae, lalaki. Kahit 10 oras ng gabi, kahit sa napakadilim na lansangan. Aminin nyo yan o hindi. Pangalawa, droga. Ang dami pong tumigil. Sasabihin ninyo, oh wala namang nakulong, wala namang kumbaga, napatay o investigasyon, ganyan. Eh kasi nga kusa na pong tumigil pansamantala itong mga drug traders na ito, itong mga nagpapalaganap ng paggamit ng droga. Kusa silang tumigil. The same thing doon sa corruption. Hanggang sa barangay ay ramdam yung kanyang pagiging matapang na leader. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kapag ganito, ganyan, kapag sinira ninyo ang buhay ng mga kabataan, ng mga Pilipino, ng aking bansa, baka ito na ang huling Pasko ninyo. Yun po, mga kaibigan. Kaya, wala po kayong makikitang korupsyon. So, hindi niyo talaga mahahanapan ng problema yung panahon po ni Duterte. Hindi dahil sa malinis siyang magtrabaho, kundi talagang wala po siyang ginawang mali para sa bayan at sa mga Pilipino. So, kung ako po ang tatanungin at kung ako po ay isang miyembro ng media, ang itatanong ko po, saan ginamit yung mga pondo na yon? Magkano yung pondong nakalaan, halimbawa, Makati, Bridge, ganyan, halimbawa, ganyan. Magkano yung pondo dyan sa Makati Bridge? Ganyan. Meron bang porsyento para sa mga DPWH engineers or other undersecretaries? Meron ba? Oo, hindi lang yan. Pangalawa, magkano na yung nakikita, yung natira doon sa pera. And then, igagraph mo lang yun. Diba? Igagraph mo lang yun. Ikukumpara mo lamang yun noon at ngayon. Doon mo malalaman merong korupsyon. So, kapag nalaman mo na ang korupsyon ay panahon po ni BBM, then focus dito sa panahon na to. Kasi nandito yung problema. Huwag mo nang gawin pang i-connecta sa nakaraan kasi nga wala kang problema doon.
Okay, so punta tayo doon sa pinakang pinupunto natin. Kung hindi daw kay President Bongbong Marcos Jr., hindi matutuklasan ang korupsyon na ito sa DPWH. Mga kaibigan, balikan natin ang pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Ang nawawalang pera sa kaban ng bayan noong 2023 na nakapaloob sa General Appropriations Act, isa sa mga insertion ay 300 billion pesos. Noong 2024, 500 billion pesos. Noong 2025, 400 billion pesos. It is more than 1 trillion pesos of money nawawala sa kaban ng bayan. Di ba? Nakasaad po sa ating konstitusyon, dapat ang edukasyon at pangkalusugan ang ahensyang mayroong pinakamataas na pondo na ilalaan ang gobyerno. Pero ang pondo ay inilagay sa isang ahensya na kung saan ay hindi masyadong na-audit o nasisilip. Ito ay sa DPWH na kung saan ay nilagyan po nila ng pondong 1.1 trillion pesos noong 2025. Napakalinaw, mga kaibigan, na ang perang nawawala sa kaban ng bayan ay panahon po ni PBBM at hindi panahon ni Duterte. Panoorin din po ninyo o mag-research kayo ng budget noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ikumpara po ninyo yung net expenditure program at kung meron nga bang insertion noong panahon ni Duterte. I can attest you, wala kayong makikitang insertion sa budget noong panahon ni Duterte. Ngayon ay mayroong mga insertion. Okay? So, paano dito isisingit na si BBM daw ang dahilan kung bakit nalaman itong corruption na ito? Dahil inililigtas lamang niya yung kanyang sarili. Nais niyang ipakita sa taong bayan, hindi siya guilty. Hindi siya involved dito sa flood control anomaly na ito. Kaya, kunwari, pinaiimbestigahan niya. Pansinin nyo, how many days na? Ilang buwan na po ang ICI at wala pa rin pong naipakukulong o kahit man lang sinampahan ng kaso. Panay press release. Wala po talagang sinampa pa. Kung merong sinampa sa Office of the Ombudsman, sana ipinakita na ng Ombudsman kung saang narapol ito. Eh hindi pa. Ibig sabihin, mga press release pa lamang ang mga reklamong yun. Okay? So, ito po, pag-aralan natin. 2024, sa kanyang State of the Nation address, binanggit po ni Pangulong Marcos Jr., there are 5,500 flood control projects ang natapos na. Very proud and loud. Sa makatwid, ay imposible na ang pagbaha. No? Bakit? Prior to 2024, meron bang pagbaha na nangyari? 2022, 2023, 2024. Meron bang isang malubhang pagbaha nung panahon na yan? Wala. Wala pong pagbaha. Tapos, idadagdag mo pa yung flood control projects at sasabihin 5,500 na ang natapos na flood control projects. Sa madaling salita, umulan man ng napakatagal na oras, bumagyo man at magdadala ng napakaraming ulan, hindi na ito babaha. Sapagkat meron nang natapos na mga flood control projects. After few months, dinagdagan pa po ito ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at sabi niya 9,800 na ang mga flood control projects na natapos o hindi pa. Mas maganda, mas marami.
So, hindi na po magkakaroon ng pagbaha. And then, eto na. Bumagyo, umulan. At nakapagtataka, sa loob ng mahigit 25 taon kong pamamalagi dito sa Santa Mesa, Manila, ako po ay nagtapos sa Polytechnic University of the Philippines. Hanggang ngayon, nasa Santa Mesa pa rin ako. Never kong napansin, never kong naranasan na bumaha sa Unciano College, dun sa harapan po, dun sa kanto na yon. Never kong nakitang binaha po yun. Kundi nito ko lamang pong panahon ni BBM. And then, napanood ko yung privilege speech ni Congresswoman Bernadette Herrera ng ano nga ba yun? Bagong Henerasyon Movement or Party List. Dito po ay nakatalakayan niya si Congresswoman Estela Quimbo. Ang sabi po ni Madam Bernadette Herrera, noong panahon po, noong 2024 State of the Nation Address ng Pangulo, napanood natin, napakinggan natin, na mayroong 5,500 flood control projects ang natapos na, ang ipinagmalaki ng Pangulo. Pero tila mas nakikita natin ang pagbaha ay mas malala kumpara noon. Ngayon, konting pag-ulan lamang. Sa aking area, sa aking lugar, sa aming distrito, napakalala ng pagbaha. Anyari? Yan po yung tanong niya kay Ma'am Estela Quimbo. Ang sagot po ni Ma'am Estela Quimbo, mayroong pagbabago sa plano. So ano pong ibig sabihin nito? Prior to 2024, there was no flooding situations na kagaya ng nararanasan natin ngayon. Idagdag mo pa yung mga natapos na flood control project. So that means to say, mga kaibigan, hindi talaga makakahanap ng butas at hindi maiko-connecta ang pangyayari at nangyayaring ito sa nakaraang administrasyon. 3 years na eh. 3 years ka na dyan sa Malacanang. At ngayon po lamang bumaha. Tapos isisisi mo pa rin sa nakaraang administrasyon. Diba? Nakakatawa ka. Para kang nangupahan ng isang apartment. Tumira ka doon sa apartment, nilinis mo, nilagyan mo ng kandado, pinalitan mo yung mga susian na ikaw lamang yung merong hawak. Pinaganda ng may-ari bago niya i-turn over sa'yo, dinagdagan mo pa yung pagpapaganda. Bumili ka ng mga gamit, etc., etc. Super ganda na ng bahay na inuupahan mo. That means to say, ikaw na ang namamahala sa bahay. Ikaw na yung natutulog, ikaw na yung tumitira, ikaw na yung nagbabayad sa mga utilities. And then, umulan. Bumagyo. Merong nasira. Isisisi mo pa rin doon sa nakaraang may-ari, sa nakaraang nakatira sa bahay. Simple lang, di ba? 3 years ka na mahigit dyan sa Malacanang. At yun nakaraang administrasyon pa rin yung sinisisi mo. So, ayun po ang problema. Yung sinasabi ninyo na panahon pa po ni Duterte, nagkaroon ng flood control project anomalies. Yung sinasabi po ninyo na kung hindi kay Marcos ay hindi matutuklasan ng anomalya na ito, those are excuses. Dahil wala kayong gustong mapatunayan. Wala kayong gustong masolve o masolusyonan. Bakit? Dahil yung data na dapat ninyong hanapin at suriin o tingnang mabuti at basahin ay hindi naman yun yung talagang kinakalkal ninyo. Ang kinakalkal ninyo ay kung paano maikokonekta sa nakaraang administrasyon.